ang tao ang nakaranas ng flu-like symptoms tulad ng lagnat, pagsusuka, pagkakain, sakit sa ulo at katawan at pagkapagod. Inilarawan ng World Health Organization ang nasabing outbreak bilang isang banta sa kalusugan ng publiko dahil sa karamihan ng bilang ng mga namatay ay nangyari sa loob lamang ng 48 oras pagkalabas ng unang sintomas. Nagpadala ang ilang mga investigador ng sample nila sa ilang kaso ng sakit ng National Institute for Biomedical Research sa Congo kung saan negatibo ito sa mga karaniwang sakit tulad ng Ebola at Marburg. Sumabahala ang ilang mga eksperto dahil sa maginang sistema ng pagkakasyon sa Congo sa mga palala at makapalukuyan sa nasahayang bansa sa pagpusa sa nasabing sakit. Ayon sa ilang health officials, nangangailangan sa isang high-level intervention upang maiwasan ang pagkalat ng nasabing outbreak. Dahil ganyan ba, humahataw sa balita ngayon. Sumagkala sa mga ilan ay niperbuhan na sa Department of Energy o DOE ang ilang proyekto para sa Green Impact Study. Kaugnay niya, makakapagpapalagyan natin ngayong umaga si ASEC Mario C. Maritigan, Premier, Executive Service Officer, 3. Supervising Assistant Secretary ng Electric Power Industry Management Bureau ng DOE upang magbigay po siya ng detalye tungkol sa nasabing akal. Magandang umaga po, ASEC Maritigan. Maraming salamat po. Kayo sa pag-ulat sa ating ngayong umaga. Kumusta po kayo? Magandang umaga po, Ma'am Annie and Sir Sherwin. At nais ko rin pong batiin, hindi lamang kayo, kundi pati ang inyong mga taga-subayban. Maraming salamat at maganda siguro yung ating mapag-uusapan ngayon po. Kasi, sabat ba ang supply ng sa bansa? Lalo na po ngayong papalapit na ang pag-init. Kung saan ang tataas po ang demand. Isa? Basta man naman kugulat ko asa Patuloy po ang pag-monitor ng Department of Energy dito sa kalagayan po o sitwasyon ng ating power supply. Pero hindi lang po sa power generation ang tinitingnan natin, pati po ang ating mga transmission at distribution system. At sakasalukuyan po ang ating pong pagsasantiya. Wala po tayo nakikita na posibleng maging rason para magkaroon po tayo ng pangamba na magkakaroon ng kakulangan sa servisyo ng kuryente kahit po pumasok ang ating kabinet at kasabli pa po yan ang ating pong darating na eleksyon. Very good. That's a very good news. Ito naman po, puntaan natin yung mga proyekto ninyo. Gaano ba kahalaga itong iginawad ng Department of Energy na ito pong pagkapan dito sa System Impact Studies? What is this? Bukod daw po ito sa alaming isa ng mga proyekto sa iba't ibang mga bansa dito sa atin. Sa iba't ibang bahagi po ng bansa para mapalakas na ang supply ng kuryente. Pwede mo pati-explain ito na mauunawaan po ng ating mga nabubuod at nakikinig. Go ahead po, Ate. Napakaganda po ng inyong katanungan, no? Ang ating pong system impact ay isa pong pangkas para malaman natin kung handa ang ating pong mga linya ng kuryente, particularly po yung ating transmission system sa pagpasok ng mga baking plant na ng kuryente. So, yung paggagawa po o pag-a-assess ng isang planta, kung tama o may kakulangan ang ating linya ng kuryente, ay napasaan sila sa ginagawang system impact study. Dito po ay binibigyan ng ating pong transmission operator kung ng green light, kung sapat po yung kakayanan ng ating linya para mapagaloy yung generation po ng isang planta. At kung meron naman kung kakulangan, nakakasabot po natin